umaga ay kakaiba. Hindi siya kilala at malayong-malayo sa siniselebrate sa ngayon. Pero gusto ko pong maunawaan natin lahat. Ang Biblia ay mayroon palaging sinasabi, katotohanan. Pagkasabi sa katabi mo, katotohanan. Okay, so bubuksan ko ang katotohanan sa inyo ngayong umaga. Ngayon ho, hindi ko naman ako ipipilitin, maniwala. Basta lahat ng sinasabi ko, mayroong biblical reference. Kayo po ang bahalang magbubulay-bulay. Okay, and I hope and pray that the Lord will open our hearts, open our minds, and help us understand His message for us today. Tayo po'y manalangin saglit. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na Espiritu, na sinasamba lamang sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin sa umagang ito. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming kaisipan. Higit sa lahat ang aming espiritual na kaunawaan. Spiritual na mga mata. Spiritual na mga puso. Upang aming mayapos, matanggap ng maluwag na maluwag sa aming buhay ang katotohanan ng iyong mga salita. Dahil sinasabi ng iyong mga salita, ang langit at ang lupa ay mapaparang, subalit ang iyong mga salita ay mananatili magpakailanman. Amen. Lord, madalas ayon sa aking pag-aaral, ang ginagawa ng sanlibutan ay palaging laban sa sinasabi ng iyong mga salita. Pinapatunayan ni Apostol Pablo sinasabi sa Roma 12, versikulo 2. Huwag na kayong makisang-ayon o makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Panginoon, I pray, ilatag niyo po sa aming umaga, ngayong umaga, Holy Spirit, ang katotohanan sa liwanag ng iyong mga salita. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat sa aking sinasaway, ang lahat ng gawa ng kaaway, panggugulo. In the almighty name of Jesus, I cast you out. Labas, alis. And I only welcome the work, the presence, and the intentions and plans and the will of the Holy Spirit ma-reveal sa aming kalagitnaan today. Thank you. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Napakanan si Lord. Taas ang kanang kamay. Tapik sa kanan. Pagkasabi mo sa Kanya, Pasko na. Magbago ka na. Okay, taas ang kaliwa. Pagkatapik yung kaliwa, pagkasabi mo sa Kanya, bawal matulog dito. Layo ng sagot eh. Anyway, today, ito po ang message natin. Pakibasa. 1, 2, 3. Okay? The unpopular story about Christmas. Kasi sa ngayon, ang mga istorya ay regalo. Ano mga istorya? Santa Claus. Tanong, mayroon bang Santa Claus? Wala. Meron, wala? Wala. Eh, ba't nagsasabit kayo ng mga medyas? Okay? Sino tong si Santa Claus? Matabang tao, nakapulay-pula, balbasarado. Magre-resign ako pag meron sa Bible niyan. Wala. Okay? Unpopular. Tingnan natin ha. Baka naman yung unpopular, yun talagang totoo. Okay? Scripture tayo. Isaiah 9:6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan yung background nung pinagdiriwang ngayong umagang ito. Mayroon bang Santa Claus? Wala ring gift. May gift ba? Parang simula pa lang, mukhang binggahan na kagad. Ito po yun, a child is born. Diba? Ito yung pinag-usapan ngayon. Wala naman ho. Ang sinasabi, yung darating,
ay Wonderful Counselor, yung darating is Mighty God, yung darating Everlasting Father, at yung darating Prince of Peace. Amen? Amen. Okay, yung nag-almusal ha? Amen? Amen. Okay, nag-almusal. Okay, tuloy. Flow discussion tayo. Okay? Pag-usapan natin ulit. Pastor, ulit na yan para ma-memorize nyo. The original plan of God. Nawala yung God. The original plan of God, lagyan mo nga. Hindi ako mapapakali niya pag walang God yan sa dulo. Okay? The original plan of God. Okay? The original state of man, the fall of man, and its result, the expression of God's love, the purpose of His coming, the unpopular story about Christmas, and what Christ's coming offered to man. Pito lang yan. Okay, simulan natin, brother. Pag sinabing unpopular, ano ito? Of course, not popular. Amen. Dali. Baka tawa kayo kung si Pastor ganyan. Yan ang nakalagay ko sa dictionary. Kasalanan ni Merriam-Webster yan. Ano po? Viewed or received unfavorably by the public. Diba na ko? Amen. Ang pag-usapan natin ngayong umaga, yung hindi katanggap-tanggap sa publiko. Bakit naman ganun? Iyan ang sabi ng Bible eh. Ano ang unpopular? Viewed or received unfavorably by the public. Okay? Tuloy tayo. Now, God's original plan. May plano na ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Okay? Then God said, let us make mankind in our image and our likeness, that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Pakibasa? He created them. So hindi magsama ang parehas babae, at hindi rin pwede magsama ang parehas lalaki. Lalong hindi magkaanak ang parehas babae. Amen. Okay? God blessed them and said to them, be fruitful and increase in numbers, fill the earth and subdue it. Roll over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Original plano ng Diyos, ang tao ay talagang mag-rule at mamamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Maganda? Amen. Maganda? Maganda. Ano pa ho? To work and take care of all God's creation. Scripture. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Ano pa? Scripture. Now the Lord, Genesis 2:19-20, the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock and birds in the sky and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. Ang tindi ng trabaho ng tao, no? Pangalanan ang lahat ng hayop. At ito pa matindi. Yung pangalan ng hayop, iba-ibang version. Iba-iba dahil sa iba't ibang bansa. Tama? Yes. Ano ang butiki sa English? Lizard. Pagdating sa Bisaya, ang butiki, tiki na lang. Sa Bicol. Sa Bicol ang butiki. Tugaw. Ha? Tugaw. Tugaw. Pag nagkamali-mali ka pa, may lagay mo sa lugaw, ha? Nakakita mo? Nung pinangalanan niya, sa iba-ibang version pa. That's how wonderful man is. Amen? Amen. Lahat, Feb, pinangalanan niya. Buhaya. Pagdating sa Amerika, crocodile. Okay? Marami. Ano? O si Lolong. Okay. Anyway, so, yun ang trabaho ng tao. To rule. Ang trabaho ng tao, to take care of God's creation. Amen? Amen. Kaya nga, tingin sa akin, walang pipikit, ang tao hindi dapat ang problema sa pangangailangan niya. Bakit? Ang calling niya, mag-rule. Amen. Amen? Amen. Eh, ang problema ngayon, tayo ang nirule.
Dapat hindi tayo nirurule, tayo nagro-rule. Sa situation natin, sa finances natin, sa lahat ng area ng buhay natin, tayo nagro-rule. Bakit? Yun ang calling natin. Amen? Okay, tuloy. Now, the original state of man. Ano siya? Man's destiny is eternity. Pagkasabi sa katabi mo, you are destined to eternity. Kaya nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi talaga namamatay. Bakit? Nilagyan niya ng kanyang espiritu. Okay, para ma-prove sa atin. Then God said, let us make mankind in our image and our likeness. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. So therefore, kung ang tao ginawa ayon sa wangis at larawan ng Diyos, anong ibig sabihin yan? Siya ay may nature ng Diyos. Amen? Amen? Kasi kaparehas, katulad. So ibig sabihin may nature siya ng Diyos. Iano ang Diyos? Yan natin. Okay? Sige. God is eternal and we are created in His likeness and image. Therefore, Sister Laura, kung ang Diyos ay hindi namamatay at walang katapusan, nilikha tayo sa wangis niya, ibig sabihin, ang tao dapat ganun din. Amen. Okay? Scripture tayo. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. God is eternal. Amen. Ano pa? To the God, or the eternal God, is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and He shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, destroy them. So, ang Diyos ay eternal. Kaya nga ho, nagkaroon ako ng puzzle, namatay si Adan, 900 plus years. May nakita na ba kayong taong nabuhay, mami? 900 plus. Kailan siya namatay? Nung nagkasala siya. Ibig sabihin, kung hindi nagkasala ang tao, tuloy-tuloy lang siya. Amen. Why? Because the Spirit of God, tingin sa akin, walang bibigay. Nung inilagay ang Espiritu ng Diyos, nilagay ng Diyos ang Espiritu niya kay Adan, si Adan ay umabot ng 900 years. Kung hindi nagkasala, hindi na mamatay. Amen. E nung nagkasala, namatay sila spiritually, ano nangyari? Nagkaroon din ng kamatayan sa physical. May imagine yan, no? Lahat tayo, katulad ni Adan, nandyan sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Anong mangyayari? Di tayo mamamatay. Hindi tatanda. Pakitanong ang katabi mo, nung 20 years old ka, yung mukha mo ngayon parehas. Ha? Hindi na, no? Nung maliit ka, talagang cute-cute mo. Okay, ngayon, bahala ka nga. Ano yan? So, ibig sabihin, pati itsura ng tao nag-fade because of sin. Okay? So, man's destiny is eternity with God. Linawin ko palagi yan. Kasi dalawa ho ang eternity. The first eternity is in heaven. The second eternity is in hell. Amen. Nung nagkasala ang tao, bagsak ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Okay? Talib na sa Diyos. Next. The reasons of man's existence. Tuloy mo na tatlo. Pakibasa number 1. 1, 2, read. Okay? God created man for Him. Pakisabi sa katabi mo, para sa Diyos ka lang. Okay? Di ka para sa trabaho mo, wala kayo napupunan. Trabaho mo, pabago-bago. Nung tingin sa akin, nung una ka magkatrabaho, ano sabi mo? Praise God, hallelujah, may trabaho na ko. Ha? Na makapasok ka sa trabaho mo, after 2 years, sabi ka na, pagod na ko. Andiyan ka ba? Amen. Pagod naman ko. Tapos, tingin sa akin, napagod ka, anong hinahanap mo? Ibang? Ayun. Pagkasabi sa katabi mo, ibang trabaho. Wala ka ba na po na? Trabaho din yun eh. Ibig sabihin, mapapagod ka na naman. Andiyan ka ba? Amen. Hawa kami, pagkasabi mo sa kanya, parihas lang. Okay? Tinan mo, Brother Ramos, sa ganap ng trabaho, nung makakuha ng trabaho, nagpapapray pa sa church. Ang church naman, pray din, Lord, bigyan mo siya ng trabaho, Panginoon, i-bless mo siya. Amen, amen, amen. Nung magkatrabaho, Pastor, praise God, may trabaho na ako. Purihin ng Diyos. After 2 years, Pastor, di na ako sa trabaho. Bakit?
Pagod na ko. Pero pag 30, buhay ka. Pagka 30, buhay ka. You love your job. Every 30 years. Okay? Pagdating ng 1, naku, hirap na naman. Okay? Why? Tingin sa akin. Taas ang kamay ng gusto nyo mag-enjoy kayo sa trabaho. Yes, sir. Hirap na nga. Taas ang kamay ng gusto mag-enjoy sa trabaho. Okay? Ganito lang yan. Alamin mo kung para kanino ka. Pag alam mo na para sa Diyos ka, mai-enjoy mo trabaho mo. Bakit? Higit sa kaligayahan na makukuha mo sa trabaho, ang kaligayahan ay higit na nandyan sa Panginoon. Amen? So mai-enjoy mo trabaho. Bakit? Di naman ako para sa trabaho ko. Di ka naman pwede magnakaw. Amen. Andiyan ka ba? Amen. Di ka pwede magnakaw. Kailangan mo magtrabaho para kumita ka, para may pambili ka ng okay? Para may pambili ka ng food. So kailangan mo mag-work. Pero huwag mong alisin ang katotohanan. You are created for God. Not for your job. So if your job is not pleasing, if your job is nakakapagod ba magtrabaho? Wala ho kasing trabaho ng madali. Pag isabi sa katabi mo, walang trabahong madali. Tingnan mo yung isip mo. I rebuke you today. Gusto mo na malaking kita, tapos gusto mo magaan na trabaho. Where in the world? Mga Marines, magaan ba? Ha? Magaan, madali, maging Marines? Hindi. Oh, sabi ni Robert, tapsingan ka palagi ng bala. Andyan ba kayo? Pero kita mo utak natin, dahil wala tayo, hindi natin naintindihan kung para kanino tayo, ang ginagawa natin. Gusto ng malaking sweldo, pero magaan na trabaho. Tingin ka nga sa akin, huwag kang pumikit. Ang magaan na trabaho ay napakababa ng sweldo. Gusto mo mabigat na trabaho, ay mabigat na sweldo, dapat, ay malaking sweldo, dapat mabigat ang trabaho. Amen. Amen. Harapin mo rin katabi mo. Yung trabaho mo ngayon, bigay sa'yo ni Lord. Pag-igihan mo. Huwag kang magreklamo. Okay. Reklamo ka eh. Diba? Nagreklamo ka. Ang gusto mo magaan, pero malaking sweldo. Walang ganyan! Naalala ko yan, rank and file pa lang ako. Taga-file lang ako ng taga-encode lang. Sabi sa akin, ipopromote ka namin. Akala ko ang trabaho, parang in file pa rin. Sabi ko, salamat Diyos ko, purihin ka. Ako'y pinromote mo. Ang hindi ko napansin, pag gagawin ka pa ng supervisor, may tao ka, tsaka magre-report ka sa boss mo, palagi. Yung palang pinalitan ko, di pala kinaya, umalis. Eh ako naman talagang, hallelujah. Ang sabi pa sa akin, ganda eh, dodoblihin ang sweldo mo. So from 13,000 magiging 26,000 ka na next month. Hallelujah! Patutuo pa ako sa church. Napakabuti ng Diyos! Talagang pinopromote niya ang kanyang mga anak. Prayer ko yun eh. Pag sabi sa akin, okay, doon ka lang sa trabaho mo bukas. Yes, sir! I-billing officer pala yun. Pagpasok ko sa room, asan na trabahoin ko siya pagting? Mas matangkad pa sa akin yung mga billing. Ano gagawin ko dito? I-process mo lahat yan. At bukod dyan, mayroon ka pa 5 tao sa baba mo ha. Kailangan mag-prepare kang ganito. Nakakuha nga ako 26,000 pero ang luha ko, nagtatrabaho ko tumutulog. Panginoon, will mo ba talaga ito? Talagang umuwi ako para ko zombie. Ngayon ko nalaman, mataas ang sweldo, mas mahirap na trabaho. Ayaw niyo na. Ayaw niyo na. Kasi mahilig kayo sa fantasya, huwag kasi kayo magpapanood ng mga fantasy. Okay, yung gano'n lang. Ching! Ay, ang ganda na kagagamit niya. Fantasya lang yan. Pag ang trabaho magaan, papapat lang sweldo dyan. Kaya tagapulot ka lang ng kalat, tapos 1,000 a day, ano ka? Walang ganyan. Tagapulot ka ng kalat, mga 20, 40, ganun ang mga sweldo niya. Nandiyan ka ba? But if you know you're created for God,
Malaki o maliit, anumang klaseng trabaho mo, hindi yan ang issue. Bakit? Ikaw ay nilikha at para ka sa Panginoon, kahit anong gagawin mo, tagahugas ka man, maliit lang ang iyong sweldo, pag para sa Diyos, kontento ka! Pagkasabi sa katabi mo, ang importante, contentment. Okay? Pagkasabi sa katabi mo, kontento ka ba? Ha? Hindi na yung magreklamo. Simula ngayon, hindi na yung magreklamo. Pangalawa, pakibasa. 1, 2, read. Hallelujah. We must worship the Lord. Yan ang calling natin. Kaya nakakalungkot, ang iba hindi nagbibigay ng pagkakataong sumamba sa Diyos. Ang Diyos ay dapat sambahin. Sa anumang paraan, sa anumang kalalagayan, worship God. Pangatlo, pakibasa. 1, 2, 3. Okay, anong trabaho natin? Have fellowship with God. Ang iba, hindi na makapag-church. Bakit? Saan? May outing. Saan? Mayroong pupunta, may party. Mayroon ako napanood sa Facebook, grabe. Concert ng rock band. Grabe bro ang tao. Natakot ako kasi yung rock band na yan, talagang may ano pa eh. Medyo may pagka-demonic eh. Ang daming tao. Natakot ako, nanalungkot. Ang sabi ko, ang daming pupunta sa impyerno. Pero purihin ng Panginoon, pag sabi mo sa katabi mo, salamat, nandito ka. Nasa tamang lugar ka. Okay? This is fellowshipping with God. Klaro na po tayo? Thou shalt not reclaim with regards to your work. Okay? Know where you belong. You are created for God. What else? You are created to worship Him. Or to have fellowship with Him. Next. Man's current status. Ano bang kasalukuyan? Kasi para matumbok natin yung Christmas, ano bang status ng tao? Man inherited the sins of Adam. Maliwanag tayo? Nung nagkasala ito si Adan, hindi lang naman siya. Nadamay tayong lahat. Kaya simula kay Adan, pababa, hanggang sa mga susunod na henerasyon, may minanang kasalanan yan. Scripture please. Therefore, just as sin entered the world through one man, Adam, and death through sin, and this is true. And this way, death came to all people, because all sin. Romans 5:12. Wala tayong magawa. Yan talaga yun. Okay? So, nagmana ng kasalanan. Ngayon, ang problema, ganito. Ang destiny ng tao maging kasama ng Diyos habang buhay sa langit. Ang problema nga, dahil may minanang kasalanan, hindi na siya makarating. Malaking problema yan. Okay? Ang laki talaga problema niyan. Next. Anong status ng tao? A sinner and not qualified to be in eternity with God. Paano ngayon ang tao makapunta? Tingnan muna natin ang kanyang status. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Sa tiyan pa lang ng nanay, dahil may minanang kasalanan, makasalanan na. Ano pa? There is no one righteous, not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala? Lahat. Ano pa? Romans 6:23a, for the wages of sin is death. Tingin po sa akin, nung nagkasala ang tao, bumagsak siya sa kasalanan, anong kasunod? Namatay ang alin, ang kanyang espiritu, kaya hindi siya makarating sa langit. Ano naghihintay sa kanya? Sa impyerno, nakasalang na. Kaya sabi sa Bible, sa John 3:16 pababa, sa 18 na sabi, those who believe will be saved, but those who do not believe, they were condemned already. Amen. Kaya nga ho, bilisan natin, please lang, nakikiusap ako, yung mga hindi pa nakilala, hindi pa nasira sa Panginoon, sige na, pagbigyan na natin, gamitin nyo na itong Pasko, iregalo sa kanila si Kristo. Amen. Condemned na sila sa Selara. Kaya yung tao na wala kay Kristo, pagkamatayin niyan, diretso impyerno. Pero yung tao na kay Kristo, pagkamatayin niyan, diretso naman sa langit. Amen. Andiyan po ba kayo? Amen. Ang iba sa inyo ngayon, nakikita kong kaisipan, bilisan mo, Pastor, kasi anto pa ko sa Divisoria. Dali, anak, Pastor, Divisoria pa ko. Ang dagang tao pa naman. Andiyan ka ba? Nag-iisip na kayo, ano kaya regalo ko kay boss? Kasi siyempre, nasa kanya na halos lahat, ano kaya may regalo? Tumigil ka. Ang pwede mo may regalo sa kanya, yung wala siya. Anong wala siya? Si Kristo. Amen. Libre pa yan. Kaya palapakan muna natin ang Panginoon. Praise God. Okay. Expression of God's love.
Scripture please. God's initiated to bring back man to his original state. Tingnan sa akin. Ang tao, nagkasala, di na makarating sa eternity. So, anong ginawa niya? Ang Diyos na mismo gumawa ng paraan. Bakit? Ang tao gusto talagang bumalik sa Panginoon. Mayroon siyang puso. Mayroon siyang puso na nagsasabi, Lord, kasi ganito eh. Pansinin niyo, may inilagay na ang Diyos sa puso ng tao na manlilikha. Pansinin niyo, yung mga tribo, wala yang pagkakalan sa Diyos, kaya pag nakita ng malaking puno, sinasamba nila. Amen. Bakit? Kasi nga, mayroon na silang inilagay ang Diyos sa puso nila na mayroon silang, may bitak na nilagay ang Diyos na mayroong manlilikha. Pansinin mo, makakita ng malaking ibon, sasambahin. Amen. Pag nakita ng aeroplano, sasambahin. Bakit? Kasi nga, kahit wala silang alam about God, deep inside their heart, mayroong Diyos. Alam nila may Diyos. Amen. Diyan kayo? Yung problema nga, banal ang Diyos, makasalanan ng tao, hindi sila pwedeng magtagpo. Kaya ang Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang pagmamahal, siya nang gumawa ng paraan. Pakisabi sa katabi mo, si Lord ang nauna. Okay, kaya pag nandito ka ngayong umaga, dapat maintindihan mo to. Si Lord ang nag-initiate para ang tao makabalik. Paano niya ginawa? Pakibasa ng malakas. Yung pampasko ha, yung pampasko. Okay, 1, 2, read! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. So ano pa nangyari? Nag-initiate ang Diyos, sobrang mahal. Bakit? Ang kapalit, anak niya. Mahal? Amen. Walang katumbas na presyo. Amen. Yan ang kabayaran ng ating kasalanan. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Palapakan natin siya ng malakas na malakas. Gusto ng tao bumalik sa Panginoon. Gusto ng tao lumapit sa Diyos. Makasalanan nga, marumi. Ayaw na nung tanggapin. Sabi ng tao, hindi Lord, magbibigay ako. May mga nasalanta sa pinatubo, magbibigay ako. Panginoon, mayroong pulubi, papakainin ko. Ang sabi ng Lord, lahat ng gawa mo basahan. Bakit ang gumawa makasalanan? Naintindihan niyo na? Yung sinasabi, lahat ng kabutihan ng tao, basahan lang sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi nga, ang tao makasalanan. Amen. Kaya huwag kayong magkamali, ha? Kasi si Lord, hindi na bubola at hindi naloloko si Lord na iisahan ng mabubuting gawa. Amen. As long as the one who do the good works is living in sin, all his good works results like a filthy rag. Maliwanag tayo? Amen. Pero pag ang tao malinis, tinukusan ni Kristo, nagbago na ng buhay, anong ginawa? Kahit siya'y ngumiti lang, malaking puntos na yan sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Amen? Tuloy! Tuloy! Amen. Okay, tuloy. Ano po ang pin-provide ng Diyos? Una, the ultimate cure to man's eternal problem, sin. Anong pin-provide ng Lord? Cure! Amen. Saan? Sa kaisa-isang problema ng tao. Kasalanan. Tingin sa akin. Pastor, bakit ang gulo na ngayon? Rape dito, hold up dito, dukot dito, salvisi rito, dugog-dugugang dito. Hinintay ko na yung sinigang eh. May dugo-dugugang, may budol-budol gang. Grabe ngayon ang kasamaan. Tinanong ko si Lord, anong ugat nito? Kasalanan. Tingnan sa akin. Dali. Putulin mo ang kasalanan sa buhay ng tao, magbabago sa syudad natin. Amen. At sino lang ang pwedeng pumutol ng kasalanan? Si Jesus Christ. Amen. Kaya nga, palaganapin natin ang mabuting balita, i-share natin si Kristo. Dahil pag si Kristo tinanggap ng tao, wawasakin niya ang kasalanan sa buhay ng taong yan. At ano mangyayari? Makukure siya sa kanya pagiging makasalanan at siya magiging Kristiyanong tunay. Amen. Amen. Wala na may atang Kristiyanong hold-upper. Amen. 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 Amen? Amen. Alam naman sabihin niya pag hold up niya sa'yo, hold up ito. Pagbigay mo, praise God. Meron ba? Yung bang nagkas sa ATM, nilagyan niya yung ATM ng pangharang, nag-withdraw sa halimbawa, o si Romel, yung iba, di ba, nag-withdraw, tapos 10,000, wala lumabas, ba yan, nag-inquire, sabi, bawas sa 10,000, magreklamo ako sa Monday, pag si Romel, kukunin niya. Hallelujah.
bless you. Thank you, Lord. Wala naman yata ang ganyan. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. So kasalanan ng lahat. Bakit maraming pamilya nawasak? Dahil sa kasalanan. Putulin natin, wasakin ang kasalanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, magpapago lahat. Amen. Amen? Okay? Next. Eternal life. Anong pinrovide ng Lord? Eternal life. Through His Son, Jesus. So yung tao na destinado na maging eternity, kasama sa eternity with God, hindi makatay because of sin. Tinapos ni Kristo lahat. At anong ginawa? Magbibigay na siya ng eternal life. Pwede na muli. Pag-isaya sa kasabi mo, pwede na uli. Pwede na uli makabalik sa Diyos. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Ano nakalagay dyan? All these remedies was done through His Son Jesus and being expressed to a celebration we call. Alam niyo na ibig sabihin ng Christmas ngayon? Amen. It's an expression of God's love. What else? It is God's way of curing. Pagalingin ang alin, ang sakit ng tao. Okay, oh. Asan ngayon yung regalo? Wala. Kaya pala unpopular ito. Hindi masyadong pinag-uusapan ito. Bakit? Manupunin. Halika ito. Halika ito. Bilang! Manupunin. Manupunin. Pagsama ko na. Walang kakwenta-kwenta eh. Kaya unpopular eh. Amen. Pag pinag-usapan mo si Kristo, tama na yan, huwag naman yan. Ano ngayon? Dapat magsaya tayo. Alam mo sa buhay ko, tumanda na ako ng ganito. Ang Christmas, ang pinaka-worst na birthday celebration na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. Alam mo bakit? By the way, ng Thursday, birthday ko, dito ako sa harapan, lahat ng mata nakatingin sa akin. Habang nagkasalita ako, talagang walang umiimik. Bakit? Kasi ako yung birthday celebrant. Lahat nakatingin sa akin. Anong gagawin ko? Nakaka-conscious na eh. Bakit? Lahat gagawin mo, nakatingin sila ba? Bakit? Ikaw ang sentro. Pero tong birthday na to, kuno, na hindi naman talaga birthday niya, ang mga celebrant ang nagwawala. Inuman dito, inuman na video na, love me with all your heart! Okay? Bira ng bira kung saan-saan, pero ang celebrant nasaan? Nasaan ang celebrant? Birthday ba tawag mo dyan? Hindi. Napakahiya. Mga lasing, nagsasapakan. Yung iba nagtatalunan. This is the worst birthday celebration I've witnessed in my life. And I believe, hindi ito tawag dito hindi birthday, worldliness. Amen. Are you there? Amen. Worldliness. Sad to say, even churches. Sa loob ng church, maglalagay ng hilirang bote. 5 bote. 5 bote. O Mercy, Elmer, Bobong, Jocelyn, Alvin, dito kayo 5. Feb, Amor, Micah, Angeline, and Benny, dito kayo 5. Tapos may hawak kayong mga straw. Okay? Paunahan sa pag-shoot ng straw sa 5 bote. Okay? 5 kayo, pila ha. Pinakaunang makatapos sa dulo yun ang panalo. Ready? 1, 2, 3. Ano? May bote ba dyan? Wala. Kaya unpopular eh. Hindi kayo? Amen. Magbibitin ng apple. Pag partner yung babae at lalaki, hindi mo magkaano-ano. Hindi kayo? Kalokohan na talaga. Nagawa sa loob ng church yan. Andiyan kayo. Amen. Kukuha ng malaking papel na gano'n. Ipapasa mo sa gamit ng bibig. Saluhin ng mga babae. Ano po na dito? Amen. Unpopular? Unpopular eh. Maraming magagalit nito.
Bakit? Grabe naman yung pastor namin nung yan, napaka-stricto naman. Hindi ako. Sa Bible may sabi. Amen. Now, tingnan natin about Christmas. This is what we are celebrating this month. Ano siya-celebrate natin? Christmas. What is Christmas? Number one, it's the announcement of God's arrival on earth as a human being. Unang nakatakap yan, mga shepherds. Ang sabi ng angel, ipinanganak ngayon ang hari ng mga Hudyo. Announcement! Yes. Hallelujah. Yan kayo? Amen. Yan ba kayo? Amen. Announcement ito. Ladies and gentlemen, the arrival of the King of Kings and the Lord of Lords, the invisible God became visible in the person of Jesus Christ. Amen. Yan lang ang Christmas. Wala nang ibang ano. Walang games. Amen. Amen. Gayon ba sila? Sabi ng shepherds, tingin sa akin, sabi ng shepherds, yes. Okay? Count 1 to 3. 1, 2, 3. Lahat ng 1 magsama-sama. Lahat ng 2 magsama-sama. Lahat ng 3 magsama-sama. Wala! Ano sabi ng mga shepherds? Uy, yung sabi ng mga shepherds, puntahan natin siya, ang hari ng mga hari. Amen. Dapat magpasko, saan kayo? Pumunta kayo sa King of Kings and Lord of Lords, sampahin nyo siya! Amen. Yun lang ang message! Hinabol ko talaga to, bakit? 24 na sa susunod eh. Andiyan kayo! Amen. Hindi usap ng shepherds. Sabi ng angel, ipinanganak ngayon ang hari ng mga hari. Puntahan niyo siya. Anong sabi ng mga shepherds? Tara na, mag-games tayo. Meron ba sinabi sa Lara? Wala. Tara, magpa-raffle tayo. Amen. Yung iba sa inyo, sana manalo ko TV. Sana manalo ko TV. In the name of Jesus, Lord, I receive, I claim manalo ko TV. Maya-maya, ay, ikaw pala nagka-TV. Kapatid, nandiyan ka pa. Amen. Hindi mo nagparapol ang mga shepherds. Pumunta sila kagad pagdating doon at sinamba nila ang bata. Amen. Christmas is all about worshiping God. Nandiyan kayo? Unpopular? Unpopular. Ano pa? It is the first fulfillment of God's plan in saving mankind. Unang fulfillment pa lang yan sa plano ng Diyos. Ang kalubusan ng kanyang plano ay yung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala nga sabi sa Bible eh. I-celebrate yung birthday ko eh. Amen. Uy, nalungkot sila. Unpopular kasi. Mayroon ba sinasabi? Dapat di ba bago namatay si Lord? Kailan mo marinig ang importante sinasabi ng isang tao? Pag siya'y malapit ng mamatay. Di ba mayroon siyang 7 last word? Nandun siya sa cross. Ano nga sinasabi niya? Sige nga. Father, forgive them. Pangalawa, anong sabi niya? Today, you shall be with me in paradise. Number 3, anong sabi niya? Panginoon ko, mahabag ka. Anong sabi niya? Hindi. Anak, narito ang iyong ina. Ina, narito yung anak. Number 4, anong sabi niya? Ako na lang magsabi. I thirst, di ba? Nakuha siya. Diba? Ay number 4 pala. My God, why thou hast forsaken me? Sa Hudyo, elay, lema sabachthani. Okay, number 5, sabi niya, I thirst. Number 6, ang sabi niya, ako na. Ang sabi number 6, it is finished. Number 7, Father, into thy hand I commit my spirit. Meron pa ba siya sinabi? Hindi, baka nakaligtaan nyo, baka meron. Number 8. By the way, sabi mo, don't forget my birthday, ha? Mayroon wala? Wala.
Kasi sa katabi mo, dilatan mo, wala. Gusto nyo malaman? Binggahan na tayo para ano pa? Kasi mami truth ito eh. Ang Christmas talaga, negosyo. Lumalakas ang benta ng hamon. Pag Pasko, dumarami ang bentahan ng Christmas card. Mahal ang plane ticket. Why? Because this is business. Amen. Okay na tayo? Amen. Kaya nga, huwag kayong makisama sa mga rush. Kung habang ang mga tao nag-rush, tayo nagre-rest sa presence ni Lord. Amen. Habang ang mga tao nag-pressure, nagkakaroon tayo ng pleasure in the presence of God. Wala eh, talagang kita mo rin mga Kristiyano, talagang pagdating sa divisory, boom! Magkano to? 120, pwedeng 60 na lang? Grabe na lang, kalahati. Hindi ho, ma'am, puhunan, talo eh. Okay, magkano? 65. Hindi niya alam, 20 lang yun. Okay? Do not. Business ho ito. Amen. Maniwala kayo sa akin. Wala kayong pupunta, pati mga celebration sa mga ano. Kailan pa nagkaroon ng ano? Grandfather's Day. That's business. Mother's Day, Father's Day, Teacher's Day. Ang dami na eh. Christmas Day, business. Amen. Amen? Amen. Oh, mga galit sa akin. Please. Okay? Next. The purpose of His coming. Ba't ba dumating si Lord? Scripture. Pakibasa. 1, 2, read. For to us a child is born. Alam mo na. Nanagal mo sana? 1, 2, read. For to us a child is born. To us a son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay? Ibinigay sa atin ang isang bata. Para ano? Ang pamumuno ay may lagay sa kanyang balikat at siya'y tatawaging dakilang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Amen. at prinsipe ng kapayapaan. Amen. Yan ang purpose. Tingnan natin. Sige, gawain natin yan. Pag sinasabing Wonderful Counselor, ibig sabihin, to guide, to give counsel. Amen. Yan ang trabaho ba si Kristo dumating? Para ano? I-guide ang buhay natin kasi alam niya makasalanan tayo, sanay tayo sa kasalanan, i-guide niya tayo sa katuwiran, saka sa kabanalan. Amen. Pag naguguluhan ka sa buhay mo, si Jesus ang kailangan mo. Amen. Kaya siya dumating dito. Ano ba? Mighty God. Powerful to make things happen, even the impossible. To take charge, to renew, to save, and to reinforce. Wala ko kayo nakikita ang reunion dyan. Amen. Amen. Nandiyan kayo. Ha, Mami Tess? Reunion tayo. Batch. Natatakot ako eh. Batch 72. 2014 na ngayon. Kaya makikita mo, pagka nagkita-kita kayo, yung Mr. Pogi nyo noon pagdating, Ikaw na ba yan? oh gosh. Nakita mo naman ngayon yung inyong news. Uy! Ang news. Hindi ang news na ipin ha. Pero Mr. Pogi, ganun na rin maglakad. Batch 72, Mr. Pogi. Ano kung wala naman kasi? Amen. Nag-aaway pa sa preparasyon. Amen. It's about the mighty God. Amen. Na pag naisip mo ang Pasko, bumaba ang makapangyarihan Diyos para ano? Parang imposible sa buhay ko, gagawin posible. Ang hindi ko kaya, gagawin niya. At kakayanin niya. Bakit? Makapangyarihan Diyos siya. Amen. Hallelujah! Bakit natin ito ginagawa? Unpopular fact! Kasi ang Christmas, gawain ng Diyos, trabaho ng Diyos, expression
expression ng Diyos dapat nakatutok sa Diyos. Amen. Hindi nakatutok sa Kanya. Bakit? Dinaya tayo ni Satanas. Huwag kang magtutok sa Diyos. Ang Christmas ay ganito. Parlor games, game parlor. Lahat, ganyan sila. Yan lang ang Christmas. Pag nag-gather kayo ng pamilya mo, mag-video okay kayo, gawin nyo lahat ito. Mag-exchange kayo, maglagay kayo ng Christmas tree. Pagkatapos lagay nyo sa ilalim Christmas tree, magbitin ng mga bata, ng mga medyas, bakit dalamin si Santa? That's foolishness. Amen. It's not in the Bible. Now, paano yung pastor? Mag-celebrate na sa Christmas. Ganito. Importante ito ha, makinig lahat. Dahil ngayon mo pala ito narinig. Pagbibigyan kita muna. Pero, huwag mong kalimutan sabihin ang tunay na diwa ng Pasko. Amen. Kagabi may nagpaalam na sa akin, Pas, mangangaroling kasi kami. Yung kanyang mga kasamahan ay hindi pa naman umaten, di ba? Baka sabihin naman, killjoy ka naman, di ka naman nakasama, sumama ka lang dyan. Kasi isama ka na rin. Ngayon lang. Andiyan kayo? Amen. Huwag na huwag kayo rito. Papahabol ko kayo. Okay. Says about the mighty God. Amen. Ang makapangyarihan Diyos dumating. Amen. Hallelujah! Para sa Kanya ito. Kaya nga mami, pag naisip ko yung Pasko, ay grabe! Ang Paskong ito ay ekspresyon ng walang hanggang Amen. kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ano ba ho? Everlasting Father. Hallelujah. Amen! Amen. Ano trabaho ng Everlasting Father? To love, to provide, to protect, to give assurance to His children, to raise His children to the right path. Ever. At lahat ng ito, everlasting! Amen. Andiyan pa ba kayo? Sino rito walang tatay? Yung mga walang tatay, kasang kamay. Okay, wala na yung tatay nyo? Oo, yung tatay nyo, physically, nawala. Pero yung tatay sa langit, habang buhay nandiyan. Amen! Oh God, yan ang message ng Pasko. Iparamdam sa iyo ng Diyos, anak, kahit wala tatay mo rito, ako tatay mo! Amen. Bakit parlor games ang ginagawa mo? Unpopular kasi. Andiyan pa kayo? Andito ka, tatay mo, nandun sa probinsya, di ba? Nasa probinsya tatay mo? Oo. Gigreet ka na lang. Tay, Merry Christmas, Happy New Year. Sige tatay mo, kailan ka padala? Andiyan kayo? Pero sino, di ba? Expression nito, Robert, ng kanyang pagmamahal sa iyo. Kahit wala tatay mo, kahit wala ka na tatay sa physical, gusto kong sabihin sa iyo, ang mensahe ng Pasko'y ganito. Dumating na ako para ang hindi kayang gawin ng tatay mo, kaya kong gawin, iparanas ko sa iyo. Bakit? Puprotektahan kita, mamahalin kita. Ang ginagawa mo, bakit iba yung iyong pinagagagawa? Di mo kasi alam. Unpopular? Pagkasabi sa katabi mo, unpopular talaga. Ngayon lang ito narinig. Amen. Bakit sa church, iba na sa church ngayon O mamaya ha, yung gift mo ha, yung good morning towel ha, yung ano ha, yung gift natin ha, ang masada ko mamaya. 150 ha, 150. Baka kulang yan. Foolishness. What else? Prince of Peace. To give peace in the midst of the storm, to provide calmness, to provide security, to make sure that everything is okay. Ang trabaho ni Kristo? Sa gitna ng magulo, unos, pagsubok sa buhay, mayroong kapayapaan. Amen. Yan ang tanda ni Kristo. Bigyan natin ng scripture, kaibigan. 1, 2, read! Para mahina kayong timing, no? Okay, 1, 2, read! Peace I leave with you, my peace I give you. I don't give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Alam mo minsan ng Pasko, Mami Tess? Tess, sa gitna ng iyong kaguluhan, sa gitna ng pagsubok sa buhay mo, maging sa pagsubok ng mga anak mo, ako ang kapayapaan mo, narito ako para bigay ito sa iyo. Amen.
Anong klaseng kapayapaan? Yung kapayapaan hindi kayang ibigay ng mundo. Yan ang ibibigay ni Kristo. Anong klaseng peace? Nagsosurpass sa lahat ng human understanding. Amen. Malakas na palakpak eh. So anong dala ni Kristo? Pagdating niya rito, counsel. Anong dala ni Kristo? Kapangyarihan. Anong dala ni Kristo? Kapayapaan. Anong dala ni Kristo? Pag-ibig ng isang ama. Amen. Yan ang Pasko. Amen. Pakisabi sa katabi mo, yan ang Pasko. Okay? Next. Number 6. Ito na ho. The unpopular story about Christmas. May istorya pala yan. Una, it was wrapped with pain. Kung gaano kaganda, Heidi, ang balot mo sa iyong regalo, ganon din namang kasakit ang nakabalot sa istorya nitong Pasko. Papakita ko sa inyo, ha? Bakit pa so wrapped with pain? John 1, chapter 1, verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2, He was with God in the beginning. Through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. Tingnan sa akin. Ang Diyos Ama at Diyos Anak magkasama na sa pasimula-simula pa. Amen. Nagkakaroon tayo? Amen. God has no beginning and God has no end. God the Father and God the Son, we're together from eternity to eternity. Amen. Ba't ko nasabing wrapped with pain? Next verse. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Bakit wrapped with pain? Sister Laura, dahil ang matagal na magkasama sa walang hanggan, kailangan maghiwalay Amen. sa mga oras na ito. Para kanino? Sa mga magaganda at mabubuting tao, sa masasama at makasalanan. Kaya balot ng sakit at hapdi. Kasi ang Diyos na magkasama sa walang hanggan ay kailangan maghiwalay panandalian sa mga oras na ito. Andiyan pa ba kayo? Kailangan sila maghiwalay. Kayo nga, alam ko anak mo, miss mo na. Ilang taon pa lang? Wala pa. Ilan? 1 year na? Magdadalawa na? O, miss mo na? O, miss mo na nga eh. Bakit? Mantakin mo, ikaw nagpalaki simula nung maliit siya hanggang sa lumaki, tapos biglang aalis. Amen. Ganun na lang yung sakit. Imagine mo yung pait, yung sakit na naramdaman ng bawat isa. Na sa tuwing, sa bawat minuto, bawat segundo, magkasama sila. But because of us, sinners, no one is righteous, everyone is a sinner. Naghiwalay sila. Damin nyo na lang kung gaano kapait yun. Ito nga lang eh, mag-overnight lang eh. Sa school, mag-overnight sila sa bahay ng kaklase niya, hinahanap namin eh. At pag natulog kami, kasi magkasama na kaming 4 dyan, chinecheck ko, si Jan na, pagtingin ko sa baba, wala si Kuya. Wala si Kuya, ba't wala? Overnight, wala. Hindi nga maalis sa isipan ko eh. Ito pa, tingin sa akin, naghiwalay sila para magbakasyon si Jesus, hindi para patayin. Amen. Masakit? Nakaunawa na tayo? Unpopular kasi. Yung anak mo, maganda kang magbakasyon. Katulad sa anak mo, nagkatrabaho doon. Okay yun. Ito iba, hindi ito magbakasyon. Gagawin tao para katayin. Ano na lang ba? Ito kasi yung Pasko eh. Unpopular? Unpopular. It is wrapped with pain. Samantalang tayo talaga, pabili ng wrapper yung gold. Wrapper yung silver. Tapos talagang grabe. Dedication. Merry Christmas and a happy and a prosperous New Year to you and your family. From ganda ng bigay. Oh, ganda naman ang balot ng ano mo. Ballpen lang naman sa loob. Ang ganda ng balot mo.
Pero ang totoong Pasko, napakasakit itong nakabalot dyan. Amen. Pinadala si Kristo hindi para magbakasyon, para mag-enjoy sa buhay. Pinadala siya para patayin. Hanya ba kayo? Amen. Tuloy! Tuloy. Number 2. There was a separation happened between God the Father and His Son. Number 2. It was marked with sacrifice. Scripture, please. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Then John gave this testimony, "I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain in him, and I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man whom you see the Spirit come down and remains in the one who will baptize with the Holy Spirit. I have sinned, and I testify that this is God's chosen one." Tingnan sa akin. Wala kasing pwedeng maglinis at magligtas sa tao maliban, sabi sa Bible, without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. What kind of blood? Holy blood. At kaisa-isang tao lang sa buong mundo ang may holy blood, pangalan niya, Jesus. At kung sino may holy blood, yun lang ang pwedeng magligtas. At para maligtas yan sa libutan, kailangan siya mamatay. Ginawang sakripisyo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakasama ng Ama mula sa walang hanggan, nagkatawang tao at ipapako sa krus ng Kalbaryo hanggang mamatay. Bakit? Kailangan may dugong tumigis para mayroong kapatawaran sa kasalanan. Next. It was marked with sacrifice. Why? But God demonstrates His own love for us in this. Pakibasa. Sabay-sabay. 1, 2, read. While we were still sinners, Christ died for us. Kung makasalanan ka pa, may namatay na para sa iyo. Pakisabi mo sa mga kaharap mo, Robert, sa mga kasamahan nyo, sa mga kaibigan nyo, pakisabi sa kanya, kahit gano'ng katinding kasalanan mo, may namatay na sa iyo, may nagbayad na sa kasalanan mo, kailangan mo na lang sumampalataya at magsisi. Amen. Yun na lang. It was marked with sacrifice. Ang popular? Hindi pinag-uusapan to. Ano ba? God's most humbling experience. Bakit God most humbling experience? Philippians 2:5-8, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in the nature of God, Joshua, did not consider equality with God something to be used in His own advantage. Tingin sa akin. Brother August, pwede naman bumaba si Lord, di ba? Sabihin niya, Ama, bababa ako. Joseph, di ba? Ama, bababa ako. Pero, ayoko yung mahirapan ako. Gusto ko sabihin ko lang, save ka na. Save. 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 Pwede ba? Pwede! Pero ang law, nag-require, dapat may dugong tumigis. Iba paano si Kristo, magkakaroon ng dugo, espiritu siya. Kailangan niya maglagay ngayon ng laman at dugo para mayroong titigis galing sa kanya. Ano sabi? Did that consider equality with God? Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ang tunay na diwa ng Pasko, this is a very humbling experience. Nino? Ng tao? Wala sa tao, mayabang tao. Kanino? Humbling experience sa makapangyarihan at dakilang Diyos. Amen. He made Himself nothing. Pakisabi sa katabi mo, He made Himself nothing. He made Himself nothing. Next. Teka lang muna. Titingnan ko rito sa akin. May Bible ho kayo, pakibukas ho. Yung mga Tagalog, ang Bible, pakibukas ho. Pwede na ako, buksan mo, Isaiah. Kasi maganda basahin sa Tagalog eh. Isaiah 52. Okay? Hawakan mo muna, verse 13, 14 hanggang 15. Ano ang Christmas? Ano ang popular story about Christmas? It has
full. Punong-puno ng alin? Sufferings. Okay? Ready ka na? Sige, pakibasa. 52, Isaiah 52, 13 hanggang 15. Bakit mo nilimot? Isaiah 52 ba yan? 52. Verse 13. Pababa na yan. Sinabi ni Yahweh, Ano? ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mapapalgog siya at dadakilain. Dahan-dahan sa 14. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Bakit? Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. 15. Ngayon, marami rin ang mga bansang magugulantang, pati ang mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig din naman. Amen. Scripture. His appearance was so disfigured beyond that of any human being, and his form marred beyond human likeness. Nagkakaroon tayo rito? Amen. Dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya'y tao pa. Mayroon naman tayo sisiraing kamalian, ha? Di ba yung mga nakapako sa cross ngayon? Yung mayroon mga pananampatay nakapako sa cross, buo ba yun? Buo? Buo, no? Yung nakapako, buo, di ba? Buo? Macho pa nga eh. May abs. Ang sabi sa Bible, nung binugbog si Kristo, nung pinakaw na siya sa krus ng Kalbaryo, hindi na malaman kung tao, hayop pa yung nakalagay doon. Sa tindi ng bugbog. Amen. Unpopular? Popular. Di pinag-uusapan. It was full of sufferings. Grabe ang sufferings, kapatid. Pag sinasabing marred, ang ibig sabihin ng marred? Ha? Durog-durog talaga eh. Andiyan ba kayo? Amen. Sana kung malaman ito ng lahat, isipin nila eh. Di na tayo magka-parlor games. Mag-pray na lang tayo. Amen. Magpasalamat na lang tayo kay Lord. Bakit? Grabe ang sufferings ng Panginoon, no? Amen. Andiyan pa ba kayo? Amen. Eh kaso, iba tayo eh. Mamaya, alam ko, iba na naman ang takbo ng isip natin. Mamaya, tama-tama, may party kami. Yeah! Mamaya to, mananalo ako ng TV! Hindi kaya washing machine. Bilisan mo, pastor! Kasi mag-make-up ako. Andiyan ka ba? Hoy, andiyan ka pa ba? Amen. It was full of suffering. What else? It was an unfair exchange. Amen. Anong ginagawa natin pag Christmas party? Ay pag Christmas? Exchange? Oh, galing nyo, di ba? Exchange? Ayan, exchange gift. Ano ang mga gift mo? Sino sa inyo rito may nabigyan na ng gift? Ano, tanggap pa yan o bigay? Tanggap. Oo, masaya dito eh. Tanggap! Okay? Yung iba, may nagbigay na? Okay, siguro mga, sa ngayon, tumatakbo na sa mga utak ko siguro, no? Sabi ni Lydia, ay, bibigyan ko si ano? May bibigyan ako eh. Okay? Ang Christmas, it was an unfair exchange of gift. Bakit? God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Amen. Nandiyan kayo! Amen. Kasalanan mo, kapalit ng kabanalan niya. Siya na walang kasalanan, naging makasalanan, o naging kasalanan, para ano? Para
ikaw na makasalanan, maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya ngayong Pasko, tuwing titingnan ka ng Panginoon, ng Amang Diyos, sasabihin sa'yo, si Laura, napakabanal. Si Laura naman, totoo ba yun, Lord? Dahil kay Jesus. Amen. Nakipag-exchange gift tayo sa Kanya. Amen. Kasalanan natin kapalit ng Kanyang kabanalan. Ngayon sa atin, hindi, ang exchange gift natin kakaiba eh. Kailangan 150 150 talaga. Ako dati, masunurin ako eh. 147.50, dagdagan ko 250, 150. Hindi pala yan! Amen. Kaya ngayon, ano kailangan mong gawin? Bigay ka na lang ng bigay. At ang gusto ko i-suggest sa inyo, tingin sa akin. Kung magbigay kayo ng regalo, siguraduhin nyo, yung regalong physical, higit sa lahat regalong spiritual, ibigay nyo sa kanila si Jesus Christ. Amen! Yo, malakas ang palakpak para kayo. Sino rito mga nakatanggap ng gift ni Jesus? Taas ang kamay! Amen! Mga nakatanggap. Ngayon, dahil si Kristo tinanggap mo, lahat naman ng kasamaan, kasalanan sa buhay mo, kinuha niya. Ang ganda. Unfair, Robert, di ba? Parang si Robert nagbigay ng ballpen, natanggap ni Robert, rep. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Yung ballpen na binigay mo pa, wala pang tinta. Wala na kwenta-kwenta talaga. Parang buhay natin ni Elmer, di ba? Tapos, nung binuksan ni Elmer, ang kanyang envelope lang. Ay, grabe naman to, envelope. Pagbukas, claim your prize at Abenson. Wow! 12 feet. As naman dito. Nandiyan kayo? Pero binigay mo ballpen. Ballpen na wala pang tinta, hindi sumusulat. Unfair! Unpopular? What else? Number 7. Okay, sa katabi mo, number 7 na. What Christ coming offered to men? Christ's coming offered to men. Ano bang ino-offer? Nang pagbabalik ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon sa tao. Una, reconciliation. Tingin sa akin. Ang mensahe ng Pasko ay reconciliation. Bakit? Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Bakit peace with God? Basahin natin. For if, while we were God's enemies, kaya pala. Dahil nung tayo nagkasala, ang tao nagkasala, naging kalaban siya ng Diyos. Bakit? Kalaban ng holy, ang sinner. Amen. Paulitin ko, kalaban ng holy, ang sin. Amen. Kaya pag sinner ka, wala si Kristo sa buhay mo, kalaban ka niya. Ayaw maniwala ng iba. Kalaban ang tingin sa'yo ng Lord. Ayan where we were God's enemies, we were reconciled to Him through, pakibasa, of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Amen? Kaya nga sa 24, kailan ba yung 24? Merkules? Wednesday, yung 24. Alam niyo na gagawin niyo? Alam niyo na ba? Amen. Dati kayong magkaaway ni Lord, because of Jesus, you became friends. Pakisabi sa katabi mo, friends again. Okay? Friends again. Di na kayo magkalaban. Bakit? Kasi pinadala na si Jesus para mag-reconcile sa inyong dalawa. Kaya, ang banal na Diyos pwede na makipag-usap sa makasalanan ng tao. At ang makasalanan ng tao pwede na magpaabot ng kanyang mensahe sa banal na Diyos. Bakit? Mayroong namagitan sa kanilang may nature ng Diyos at may nature ng tao at kaisa-isang karapat dapat na mag-reconcile sa kanila sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon ng Kristo. Hallelujah. Ano pa ang ino-offer? Restoration. Amen? Amen. Patapon na yung buhay natin eh. Tama ba, Elmer? Amen. Ako, sabi nga ni August sa akin kahapon, papunta kami sa biyahe.
Pastor, siguro kung di niyo siguro nakilala ang Panginoon, saan kaya kayo ngayon? Wala ho akong dalawang isip na sumagot. Yung sabi, siguro, wala ho. Diretso ko sinabi sa kanya, patay na ako ngayon. Di na tayo nagkikita ngayon. Kung di ko nakilala ang Panginoon, di na tayo nagkikita ngayon. Wala ho yung, siguro nasa ano ako saan kaya ako? Wala ho. Patay na ako ngayon. Kung di ako ni-restore ng Panginoon ngayon, hindi ako nakaranas sa reconciliation, wala na ako ngayon. Wala kayo makikitang ganito sa harap niyo. But because the message of God's coming is restoration, I stand before you, submitting this report to you in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. He can restore broken pieces into a wonderful masterpiece. Amen? Ano sabi sa Bible? Galatians 3:26-29. So in Christ Jesus, you are all God's children. All children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female. For you are all one in Christ. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Amen? Amen. Hindi naman talaga tayo kasali sa pamilya ng Diyos dati. But because of Christ, when we believe in Christ and receive Him as our Lord and personal Savior, we became children of God. And now, hindi lang children. Siyempre, pag children tayo, tagapagmana rin tayo. Amen. At ang unang mamanahin natin, langit. Ang malakas ang palakpak sa Panginoon. Eh, Romel, pag nasa langit ka na, ay hindi mo na matitikman ang impyerno. Amen. Kasi walang taga-langit na pwede lumipat sa impyerno. Amen. At ito masaklap, walang taga-impyerno na pwede lumipat sa langit. Amen. Bakit? May bangin yung dalawa. Eh, Pastor, naaman ko sa purgatorio. Shame on you, walang purgatorio. Amen. Sabi ng iba, di, pagkamatay sa taas sa purgatorio siya. At sa purgatorio, ganito rin gagawin niya. Tambay-tambay muna. Habang maghihintay. Tapos ang turo naman ng mga huwad, ipag-pray mo. So, nandito naman yun sa baba, magpipray. Tatanungin naman ang kanilang leader, special o regular? Ano yan, gasolina? Amen. Special. Pag special, mas malaki bayad. At ang sabi, mula sa purgatorio, malaki-laki din daw ang angat. Papunta sa langit. Pag regular, konti lang angat. Alam niyo, magsisi na kayo. Amen. Amen. Nilaloko niyo mga tao. Amen. Walang purgatorio! Amen. Once a person dies, only heaven and hell Amen. is his destination. Amen. If he receive Christ and believe in Christ, then he will go straight to heaven. Amen. But if he refuse to receive Jesus, and he has no Christ in his heart, he will go directly, straight to hell. Amen. Kasi kung may purgatorio, ay tigil ko na to. Ghost, bigyan kita ng 10,000 Pag natodas ako, pag-pray nyo na ako ni Heidi para umangat ako. Hindi na mga mayayaman. Sabi ng Bible, mahirap sa mayaman na pumasok sa langit. Amen. Kung bubong mayaman pala sila, ipagpipray ka na ipagpipray, ano mangyayari? Kawawa ka naman kung wala kang papamisa. Amen. Paglapit doon, Pader, ano yan? Papapray sana. Regular special. Medyo hilo-hilo pa si Pader. Ano yan? Diesel? Hindi, regular. Diesel unleaded. Special regular. Pader, bebente na itong pera namin. Hindi pwede. Kawawa ka. Di ka aangat.
Andiyan ba kayo? Amen. Kayo mga manloloko, tumigil na kayo sa kalokohan ninyo. Amen. Amen. I rebuke you in the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Walang purgatorio. Amen. Amen. Meron lang langit at impyerno. Amen. I stand before you today preaching the truth. Amen. Receive Christ and you will go straight to heaven. Amen. Okay? Tuloy natin yun. Handang-handa si Lord, i-restore ka. Yes. Sira buhay mo ngayon, magulo buhay mo, huwag ka mag-alala. Ang mensahe ng Pasko, restoration. Amen. Ito na tayo sa harap nyo, wasak-wasak ng buhay nito. But by God's grace, He restored my soul, He restored my life, and He restored my spirit. That is why I can boldly preach to you the good news. Amen. There is restoration. That's the message of Christmas. Nakakalungkot nga lang yung iba eh. Pag nawasak ang buhay, tutuluyan sa suicide. It's foolishness. Mga nag-suicide sa impyerno pupunta yan. Amen. Pag sira buhay mo, ngayong umaga ho, alam ko may kinakausap si Lord dito eh. Tingin mo wala ng pag-asa, pasalamat ka nandito ngayong umaga. Ang walang pag-asa sa paningin mo, kayang-kayang bigyan ng Diyos ng isa pang bagong Amen. pag-asa. Amen. Okay? Restoration mo ang message. Last but not the least. Pakibasa malakas. Redemption. Sino sa inyo rito nakaranas na magsanda? Ba, parang dami sa sanda rito sa labas. Okay, sanda. Taas ang kamay, sanda. Okay? Huwag kayo mahiya. Ito, delikado eh. Tingin sa labas. Pag nagsanda ka, may usapan yan. Ba? Pag sa mga pawn shop, ang sabi na pawn shop, pag tinubos mo ito, 5%. Okay? Yung perang binigay sa'yo, dagdagan mo 5%, makukuha mo to. Tingin sa akin. Lahat tayo, nung hindi pa dumating si Kristo, nakasanda tayo lahat sa ahensya ng kasalanan. Amen. Gusto man nating lumabas, anong sabi ng demonyo? Hindi pwede. Kailangan may magbabayad, may tutubo sa inyo. Yung problema habang tumatagal, tumataas ang interes. Ano ibig sabihin? Tumataas, gumagrabe ang pagiging makasalanan natin. Hindi tayo, ang taong nasa kasalanan, hindi ko yung bumubuti. Sumasama lalo yan. What's the message of the cross? What's the message of Christ coming? He came to redeem us from sin. Amen? Lahat ng tinubos si Kristo, magbigay ng malakas sa palakpak. Scripture! Romans 3:24-26, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness and to present at the present time so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Amen. Lahat tayo ay tinubos ni Kristo. Amen. Dahil tinubos tayo ni Kristo, wala nang kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Amen. Kaya nga ho, imposible sa tunay na Kristiyano na magpatuloy sa pagkakasala sapagkat ang seed, ang binhi ng katotohanan ay sumakanya na. Sino siya? Si Kristo Jesus. Kaya kung mayroong kang kasalanan bumibihag sa iyo ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, tumayo ka! Dahil ang mensahe ng pagdating ni Kristo nagsasabi, ikaw ay tinubos na at pag tinubos ka, wala nang kapangyarihan kailanman ang kasalanan sa iyo. Amen. Amen! Huwag mo na kasing gawin ang gawin. Kailangan mo lang ngayong umaga mag-decide. Ayoko na. Pag sinabi mo ayoko na, walang magawa ang diablo. Amen. Andyan pa ba kayo? Amen. Okay? Wala kayo narinig na parlor games, no? Amen. Baka mamaya, pagdating ng Christmas, okay, pila ng mga apo, okay, mag-sack race tayo. Okay, manalo ay mayroong 1,000. Ang mga apo, sige, mag-ano tayo, magrenta tayo ng video okay. Tama ba? Video okay ba tawag dyan? Okay? Sige. Magkaroon tayo ng The Boys. Okay, upo ako rito, apo. Yan. Pagkanta mo pa lang, blind audition ito, apo.
Okay, gaganon ka. Ang kalokohan talaga natin, ang dami. Ang dami. Pag hindi ako umikot, wala, talo ka. Ano pa? Christmas is not about reunion. Amen. It's not about delicious food. Amen. It's not about delicious food. I said it's not about delicious food. Nakaredy ng pata, tapa, apat. Lahat na, nakaredy na. Yan ang lulutuin natin sa Christmas. Tingnan sa akin, may handa o wala, basta kuha mo ang kahulugan ng Pasko, masaya ka. Amen. Amen? Amen. Kapatid, hindi popular, hindi favorable, at hindi acceptable. Pero ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Ngayong umaga, di naman kailangan maghintay ng 24. Kung sa tingin mo, kailangan mo makipag-exchange gift kay Lord ngayong umaga. Anong exchange gift sa Lord? His righteousness in exchange of your sinfulness. Mayroon ba mga dapat isuko ngayong umaga sa Panginoon? Amen. Kung mayroon ho, ito yung time para sabihin natin, Panginoon, salamat na unawaan ko ang meaning ng Pasko. Alam niyo, kahit talbos lang, tuyo, sa 24, pag naintindihan niyo po yung tunay na kahulugan ng Pasko, masayang masaya ho. Andiyan po ba kayo? Amen. Wala, kahit wala ho masyado. Hindi ko sinasabing masama yung Christmas light. Damadala ka sila lang, gandang Christmas light eh. Pero maganda yung may Christmas light ka, higit sa Christmas light, alam mo ang tunay na kahulugan ng Pasko. Amen. Andiyan kayo? Amen. Tumayo po tayong lahat ngayong umaga.